Ang mayabang na paniniwala na maaabot namin sila kaagad kapag nakuha lang namin ang mga teknikal na plano ng Pilipinas sa huli ay nagresulta sa pagbagsak ng industriya ng paggawa ng barko ng Indonesia at pagbagsak ng kanilang pamahalaan. Nakatuklas ang Indonesia ng isang malaking deposito ng langis at umorder ng 28 drilling rig. Malinaw ang kondisyon, paglilipat ng core technology ng Pilipinas at ang mga barko ay dapat na itayo sa mga lokal na shipyard ng Indonesia. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng mga sanay na manggagawa at supply chain para sa mga pyesa, makalipas ang 5 taon, ni isang barko ay hindi nila natapos. Ang malaking korporasyong namuno sa proyekto ay nabangkarote, nag-iwan ng utang na umaabot sa trilyong rupiya. Ang kabiguan na ito ay humantong sa isang iskandalo ng suhol at sa huli ay nagdulot ng pagbagsak ng pampulitikang rehimeng pinamumunuan ng Pangulo. Samantala, ang mga HAL na hindi na kumpleto sa Indonesia sa loob ng 5 taon ay inilipat sa Pilipinas at natapos bilang mga normal na barko sa loob lamang ng ilang buwan. Paano hinati ng technology gap na ito ang kapalaran ng isang bansa? Ngayon, susundan natin ang record ng 3 mahaba at mahal na 5 taon. Kumusta? Ako si Michael Lorente, isang project auditor sa International Energy Infrastructure Investment Bank. Habang binubuksan ko ang mga dokumento sa eroplanong patungo sa Masela Block Oil Project, ang lugar ng proyekto para sa deep sea natural gas na natuklasan sa Indonesia, ako ay labis na naapektuhan ng mga numero. Ito ay isang ulat na nagkukumpirma ng natural gas na nakabaon 4,000 metro sa ilalim ng dagat na may halagang $1 bilyong. Sa isang gabi, nakakuha ang Indonesia ng isang card na yayanig sa power dynamic ng pandaigdigang energy market. Nang lumapag ako sa Jakarta Airport, hindi lamang init ang naramdaman ko, ang buong syudad ay tila nagdiriwang. Sumakay ako sa taxi at itinaas ng driver ang volume ng radyo at masiglang nagkuwento. Sabi niya, magiging mayaman na ang Indonesia sa yaman, tulad ng mga bansa sa gitnang silangan, at magkakaroon ng daan-daang libong trabaho. Pinakinggan ko lang siya habang nakatanaw sa labas ng bintana. Bilang isang auditor, ang kailangan ko ay numero at datos, hindi emosyon o pag-asa. Nang inilatag ko ang mga bagahe ko sa hotel at nagtungo sa unang lugar ng pagpupulong, ang kapaligiran ng mga opisyal ng gobyerno ng Indonesia ay mas masigla kaysa sa inaasahan ko. Ang plano ng Masela Block Gas Development ay detalyadong nakalatag sa malaking screen sa isang pader ng silid pulungan. Ito ay isang proyekto na nagkakahalaga ng $1 bilyong sa pamumuhunan. 28 rigdos, dosenang production platform, libu-libong kilometro ng pipeline. Kinuha ko ang mga tala at sinuri ang mga numero. Ang sukat ay napakalaki, ngunit ang schedule ay labis na agresibo at ang mga risk factor ay mas simple kaysa sa inaasahan. Habang nagpapatuloy sa presentasyon si Budiman, ang opisyal na namamahala sa panig ng Indonesia, may napansin akong kakaiba. Hindi lamang tungkol sa energy development ang kaniyang pinag-uusapan. Binanggit niya ang industriya ng paggawa ng barko. Binigyang diin niya na dapat makuha ng Indonesia ang teknolohiya para sa paggawa ng mga drilling rig at ang kakayahan para sa pagtatayo ng mga platform. Itinigil ko ang pagsulat at tiningnan siya. Hindi karaniwan na kasabay na binabanggit ang pagpapaunlad ng industriya ng paggawa ng barko sa isang resource development project. Itinuro ni Budiman ang screen at inihayag. Hindi na mananatili ang Indonesia bilang isang bansa na nagbebenta lamang ng hilaw na material. Sabi niya, kukunin din nila ang teknolohiya ng manufacturing sa pagkakataong ito. Ang plano ay gawing shipbuilding power ang Indonesia sa pamamagitan ng pagkuha ng teknolohiya mula sa Pilipinas, South Korea at Europe. Ang mga opisyal ng Indonesia sa silid pulungan ay tumango at pumalakpak pa. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kakaibang pagdududa. Maganda ang ambisyon, ngunit ang paggawa ng barko ba ay ganoon kasimpleng industriya? Nang matapos ang pulong at lumabas ako sa pasilyo, nilapitan ako ng isang kasamahan kong auditor at nagtanong ng mahina, ang plano bang iyon ay mukhang makatotohanan? Nag-isip ako sandali. Mayroon silang resource. Ang pondo ay nakuha na. Ngunit iba ang teknolohiya. Ang shipbuilding ay isang larangan na nangangailangan ng know-how na binuo sa loob ng ilang dekada. Umiling ako at sumagot. Mukhang posible sa mga numero, ngunit napakaraming variable. Ngumiti ang kasamahan ko
ng mapait at sinabi, "Nagdesisyon na ang gobyerno ng Indonesia at kami ay tagapagmasid lamang." Kinabukasan, mayroon akong dagdag na pulong sa mga matataas na opisyal sa government complex malapit sa palasyo ng Pangulo. Ang kapaligiran dito ay mas masigla kaysa sa Jakarta. Ang mga poster na nakadikit sa lahat ng pasilyo ay nag-aanunsyo ng bagong kinabukasan ng Indonesia. Mga imahe ng bandila ng Indonesia na nakalagay sa tabi ng oil drilling equipment, mga parirala tungkol sa daan-daang libong bagong trabaho at mga pagtataya ng economic growth rate ang nakasulat ng siksik. Habang nilalampasan ko ang mga poster na iyon, naisip ko, ito ay hindi lamang isang proyekto, ito ay isang political campaign. Nang pumasok ako sa silid pulungan, nakaupo na ang mga matatanda, naroon din si Budiman. Nang makita niya ako, ngumiti siya ng malaki at inabot ang kamay para makipagkamay. Habang hawak ko ang kamay niya, sinuri ko ang tingin niya. Puno ito ng kumpiyansa. Walang anumang pag-aalinlangan. Inanyayahan niya ako sa upuan at sinabi, "Michael, masisiksan mo ang tagumpay ng proyektong ito. Makikita mo kung paano gagawing posible ng Indonesia ang imposible." Nagsimula ang pulong at nagpatuloy si Budiman sa presentasyon. Lumabas sa screen ang mapa ng baybayin ng Indonesia at ang ilang lokasyon ay ipinakita bilang mga itinakdang lugar ng shipyard. Nagtaas ako ng kamay at nagtanong, "May karanasan ba ang Indonesia sa pagpapatakbo ng malaking shipyard?" Bahagyang natigilan si Budiman, ngunit mabilis na sumagot ng may kumpiyansa. "Wala pa, pero gagawa kami kaagad. Magtatayo kami ng shipyard na may pinakamataas na standard sa mundo sa Indonesia." Habang binubuklat ko ang mga dokumento, nagtanong ako ng isa pa. "Paano ninyo planong kukunin ang mga sanay na shipbuilding personnel?" Tumawa si Budiman at sumagot, "Mag-edukasyon lang kami. Mabilis matuto ang mga Indonesian, kaya sapat na ang ilang taon." Habang kumukuha ako ng mga tala, naisip ko sa kalooban ko, masyado siyang simplistic sa pagtingin sa industriya ng paggawa ng barko. Isang opisyal ang nagsalita. Ang proyektong ito ay magbibigay ng daan-daang libong trabaho sa Indonesia at lilikha ng mga bagong syudad sa paligid ng shipyard, sabi niya ng may kagalakan. Isang iba pang opisyal ang nagsabi, "Ang Indonesia ay magiging shipbuilding hub ng Timog Silangang Asya at aabutan namin ang Pilipinas at South Korea." Tiningnan ko sila isa-isa sa mukha. Lahat sila ay seryoso. Talagang naniniwala sila. Tila iniisip nila na maaari silang maging isang shipbuilding power sa loob ng ilang taon sa pamamagitan ng pagkuha ng teknolohiya. Nang matapos ang pulong at bumaba ako sa elevator, tiningnan ko ang Jakarta sa labas ng bintana. May mga modernong gusali na nakatayo, ngunit mayroon ding mga lumang gusali sa pagitan. Ito ay isang bansa na may malaking gap sa pagitan ng mayaman at mahirap. Ang infrastructure ay hindi kumpleto. Sa ganitong sitwasyon, ang biglaang pagkuha ng pinakamataas na shipbuilding technology sa mundo ay mukhang walang kabuluhan. Bumalik ako sa hotel sa gabi at binuksan ang aking laptop. Kailangan kong gumawa ng ulat. Inilagay ko ang mga kamay ko sa keyboard at nag-isip sandali. Ano ang dapat kong isulat? Ang proyekto ay ambisyoso, ngunit ang mga risk ay minamaliit. Ang pagpapaunlad ng teknolohiya ay hindi makakamit sa maikling panahon. Habang tinatype ko ang mga pangungusap na ito, hindi ko inaasahan na tatanggapin ang babala dahil ang Indonesia ay bulag na sa kanilang ambisyon. Ang tunog ng masiglang musikang gamelan sa kalye ay naririnig kahit sa bintana. Ang mga Indonesian ay nasa festive mood pa rin. Sinuportahan ko ang ulat at humigop ng kape. Binasa ko ulit ang pangungusap na lumabas sa screen at naisip, ang proyektong ito ay tiyak na magkakaroon ng problema balang araw. Ngunit kung kailan at gaano kalaking kawalan ang iiwan nito ay hindi ko pa alam. Ang night view ng Jakarta ay nakalatag sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ay kumikinang. Sinara ko ang laptop at naisip, ang gobyerno ng Indonesia ay nakapagdesisyon na at wala nang balikan. Ako ay isang auditor lamang. Isang taong nagtatala ng mga numero at nag-uulat ng risk. Ang oras lamang ang magsasabi kung gaano kalayo aabutin ang ambisyon ng Indonesia at kung ano ang haharapin nila sa dulo. Ang isang linggo na ginugol ko sa Jakarta ay sunod-sunod na pulong. Araw-araw, dumarating si Budiman na may mga bagong plano at sinuri ko ang mga plano at sinuri ang mga numero. Isang hapon, pumasok si Budiman sa silid pulungan at sinabing mayroon silang mahalagang anunsyo ngayon. Sabi niya,
Direkta silang magbibigay ng briefing sa palasyo ng Pangulo. Ang silid-pulungan sa palasyo ng Pangulo ay mas ingrande kaysa sa alinmang silid-pulungan na nakita ko. Mataas ang kisame at ang mga kuwadro na naglalarawan ng kasaysayan ng Indonesia ay nakasabit sa dingding. Nagsimulang mapuno ang mga upuan ng mga matatanda at umupo ako sa isang sulok at binuksan ang aking notebook. Maya-maya, umakyat si Budiman sa entablado. May hawak siyang makapal na tumpok ng mga dokumento sa kamay. Binuksan ni Budiman ang screen. Mula ngayon, opisyal na inaanunsyo ang patakaran ng pagpapaunlad ng industriya ng paggawa ng barko ng Indonesia, sabi niya. Ang pangalan ay ang patakaran sa sapilitang paggamit ng lokal na bahagi. Sa malaking letra, lumabas sa screen ang 28 drilling rig, 12 ng production platform. Lahat ng kagamitan sa dagat ay gagawin sa Indonesia sa pamamagitan ng kamay ng mga Indonesian. Pinanatili ko ang aking ballpen at tinitigan ang screen. Ito ay isang patakaran na mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Nagpatuloy si Budiman sa pagpapaliwanag. Sabi niya, para makagawa ng barko ang mga banyagang kumpanya ng shipbuilding sa Indonesia, dapat nilang sundin ang local content rate na 65% o higit pa. Ang employment rate ng mga Indonesian worker ay dapat na panatilihin sa minimum na 80% at ang core technology ay dapat ilipat sa mga kumpanyang Indonesian. Kumuha ako ng mga tala at nagkalkula sa isip ko. Ito ay hindi lamang isang kondisyon, kundi halos isang mandate. Nagtaas ng kamay ang isang ministro at nagtanong, posible ba ang pag-abot ng 65% kung hindi pa handa ang local part supply chain? Sumagot si Budiman ng may kumpiyansa. Gagawa kami ng supply chain. Kapag nagkaroon ng demand, natural na susunod ang supply. Itinigil ko ang pagsulat at tiningnan siya. Tila hindi niya alam na ang part supply chain ng shipbuilding ay hindi nabubuo sa isang araw o dalawa. Nagpatuloy si Budiman sa presentasyon. Sabi niya, plano nilang magtayo ng 3 shipyard sa baybayin ng Indonesia. Isa malapit sa Jakarta, isa sa Sumba Coast, at isa sa Batam Island. Nagpaliwanag siya na maghuhukay sila ng dock, magtatayo ng crane, at mag-aayos ng mga kagamitan sa welding sa bawat shipyard. Ang simulation ng pagkumpleto ay lumabas sa screen. Mukha itong maganda, ngunit naisip ko ang realidad na nakatago sa likod ng simulation. Madaling magtayo ng gusali. Ang problema ay ang mga taong magtatrabaho doon. Nang magbigay ng pahinga, lumabas ako sa pasilyo at uminom ng kape. Ang ibang mga dumalo ay nag-uusap ng masigla. Sabi nila, sa wakas ay tatalon na ang Indonesia sa pagiging manufacturing power at dadami ang trabaho. Humigop ako ng kape at pinakinggan ang kanilang pag-uusap. Walang nagbanggit tungkol sa hirap ng teknolohiya. Nang magsimulang muli ang pulong, pumasok si Budiman sa mas detalyadong nilalaman. Ito ay ang mga kondisyon ng kontrata sa mga banyagang kumpanya ng shipbuilding. Ang paglilipat ng design blueprint, pagbibigay ng process manual, at pagpapatakbo ng technical training program, lahat ay nakasaad sa kontrata. Nagtaas ako ng kamay at nagtanong, ginagarantiya ba ang technology transfer sa kontrata lamang? Tinitigan ako ni Budiman sandali at sumagot, oo naman, legal na binding ito kaya walang problema. Nagtanong ulit ako, ang shipbuilding technology ay hindi lamang na ipapasa sa documentation. Ang know-how na, nagmumula sa dulo ng daliri ng mga sanay na manggagawa ang core. Ngumiti si Budiman at sumagot, iyon ay matututunan din. Mabilis matuto ang mga Indonesian worker kaya sapat na ang ilang taon. Wala na akong sinabi. Alam kong hindi ko na siya makukumbinsi. Sa huling bahagi ng pulong, binigyang diin pa ni Budiman. Sabi niya, ang mga kumpanya ng shipbuilding mula sa Pilipinas, South Korea at Europe ay nagmonopolize ng teknolohiya. Sabi niya, tumatanggap sila ng mataas na presyo, ngunit hindi nila ipinapasa ang teknolohiya, ngunit ngayon ay iba na. Hawak ng Indonesia ang lead, inihayag niya. Pumalakpak ang mga opisyal sa silid-pulungan. Hindi ako pumalakpak. Habang binubuklat ni Budiman ang screen, sinabi niya, sa pagkakataong ito, wawakasan namin ang technology monopoly. Hindi na mananatili ang Indonesia bilang isang bansa na bumibili lamang ng finished product, kundi isang bansa na gumagawa mismo. Ang boses niya ay puno ng kumpiyansa. Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling ang kumpiyansa na iyon. Tila tinitingnan niya ang shipbuilding bilang isang simpleng manufacturing industry. Nang matapos ang pulong, inayos ko ang mga dokumento
at nilapitan si Budiman. Tahimik akong nagtanong, talaga bang posible ito sa loob ng ilang taon? Tinitigan ako ni Budiman ng diretso at sumagot, Michael, ang nakikita mo lang ay numero. Ngunit iba ang politika. Kapag may political will, walang imposible. Tumango ako at umalis. Wala na akong masabi. Habang nagtataksi pabalik sa hotel, tiningnan ko ang Jakarta sa labas ng bintana. Ang syudad ay masigla pa rin. Ang mga tao ay tumatawa at ang mga tindahan ay may ilaw. Ngunit ako ay nag-aalala. Ang patakaran sa sapilitang paggamit ng lokal na bahagi ay mukhang perpekto sa papel. Ngunit sa realidad, maraming variable ang naghihintay. Nang gabing iyon, ginawa ko ang aking ulat. Ang target ng patakaran sa sapilitang paggamit ng lokal na bahagi ay ambisyoso, ngunit malaki ang pag-aalala tungkol sa feasibility. Inilatag ko ang mga item na tulad ng kakulangan sa part supply, kakulangan ng sanay na personnel, at limitasyon ng technology transfer. Ngunit habang sinisave ko ang ulat, alam ko, ang babala na ito ay hindi tatanggapin. Kinabukasan ng umaga, tumawag si Budiman. Sabi niya, mayroon silang press conference ngayong hapon at samahan ko siya. Sumang-ayon ako. Ang press conference ay punong-puno ng tao. Ang flash ng kamera ay umilaw at ang mga reporter ay nagtanong ng sunod-sunod. Sumagot si Budiman ng may kumpiyansa. Inihayag niya na ang Indonesia ay magiging shipbuilding power at aabutan nila ang Pilipinas sa loob ng 5 taon. Isang reporter ang nagtanong, paano ninyo haharapin ang technology gap? Tumawa si Budiman at sumagot, kapag may pabrika, susunod ang teknolohiya. Kapag may blueprint at manual, kahit sino ay makakagawa. Umubo ako sa likod ng upuan habang naririnig ko ang mga salitang iyon. Tila tinitingnan niya ang shipbuilding bilang isang simpleng assembly. Nagtanong ang isa pang reporter, talaga bang ipapasa ng mga banyagang kumpanya ng shipbuilding ang teknolohiya? Sumagot si Budiman ng matindi. Ito ay nakasaad sa kontrata. May legal na enforceability, kaya walang problema. Ang mga reporter ay kumukuha ng mga tala, at ang mga kamera ay patuloy na gumulong. Habang tinitingnan ko ang tanawin, naisip ko, ito ay hindi isang proyekto, kundi isang palabas. Nang matapos ang press conference, lumabas ako kasama si Budiman. Sabi niya ng may kagalakan, naging maayos, magagalak ang mga tao. Tahimik akong nagtanong, sa tingin mo ba ay tatanggapin ng mga banyagang kumpanya ng shipbuilding ang mga kondisyon na ito? Ngumiti si Budiman at sumagot, kailangan nilang tanggapin. Dahil napakalaki ng market ng Indonesia. Tumango ako, ngunit hindi ako sumasang-ayon sa aking kalooban. Alam ko na ang teknolohiya ang buhay ng mga kumpanya ng shipbuilding. Hindi nila ito madaling ipapasa, ngunit nagdesisyon na ang Indonesia, wala nang balikan. Nang gabing iyon, sa hotel room, binuksan ko ang news. Ang patakaran sa sapilitang paggamit ng lokal na bahagi ang headline. Ang anchor ay nagsalita ng masigla tungkol sa bagong kinabukasan ng Indonesia. Trabaho, economic growth, technical independence, lahat ay maganda. Pinatay ko ang TV at tiningnan ang labas ng bintana. May mga bituin sa kalangitan ng Jakarta. Tiningnan ko ang mga bituin na iyon at naisip. Tinitingnan ng Indonesia ang teknolohiya bilang isang commodity, tulad ng isang bagay na mabibili. Ngunit hindi ganito ang teknolohiya. Ito ay isang bagay na naipon sa loob ng oras at mga kabiguan. Hindi ito naintindihan ng Indonesia, o baka ayaw nilang intindihin. Pagkalipas ng 1 buwan mula nang inihayag ang patakaran sa sapilitang paggamit ng lokal na bahagi, tinawag ako ulit sa headquarters ng Jakarta. Mabilis na tumawag si Budiman. Sabi niya, nagsisimula na ang mga proposal mula sa mga kumpanya ng shipbuilding, kaya dapat akong dumalo sa review meeting. Habang nag-iimpake ako, naisip ko, talaga palang may tumanggap sa mga kondisyon na iyon. Nang dumating ako sa silid pulungan, may tumpok ng mga dokumento sa mesa. Mga proposal ito mula sa mga kumpanya ng shipbuilding mula sa Pilipinas, South Korea, Singapore, China at Europe. Binuklat ko ang mga dokumento isa-isa at nagulat. Mas maraming kumpanya ang nagpakita ng interes kaysa sa inaasahan. Sabi ni Budiman ng may kasiyahan, tingnan mo, pinapanood ng mundo ang Indonesia. Ngunit nang basahin ko ng mas detalyado ang mga proposal, may napansin akong kakaiba. Karamihan sa mga kumpanya ay nagpahayag ng conditional participation, posible ang paggawa sa Indonesia, ngunit kailangan ng adjustment sa local content rate, o kaya
gusto nilang alisin ang saklaw ng technology transfer. Sinabi ko kay Budiman, walang kumpanya na tumanggap ng ganap sa mga kondisyon. Iwinagayway ni Budiman ang kamay niya at sumagot, makikipagnegosasyon tayo. Sa huli, tatanggapin din nila. Nagsimula ang pulong sa mga kumpanya ng shipbuilding kinabukasan. Ang kumpanya ng shipbuilding ng South Korea ang nauna. Magalang sila, ngunit matindi. Posible ang lokal na paggawa, ngunit ang core parts ay dapat na dalhin mula sa South Korea. Ang quality control ng welding ay dapat na pangasiwaan ng mga inhenyero ng South Korea. Umiling si Budiman. Sabi niya, hindi ito umaayon sa patakaran sa sapilitang paggamit ng lokal na bahagi na nahimik ang kinatawan ng South Korean Shipbuilding Company at natapos ang pulong ng may tensyon. Ang kumpanya ng shipbuilding ng Singapore ay mas prangka. Sabi nila, napakalaki ng risk na gumawa ng drilling rig sa Indonesia kung hindi pa handa ang shipbuilding infrastructure. Sabi nila, kailangan ng minimum na 5 taong preparation period. Nagalit si Budiman, hindi kami maghihintay ng 5 taon. Dapat itong ilunsad ang unang barko sa loob ng 2 taon, sabi niya nang may galit. Ang panig ng Singapore ay nagpakita ng pagkalito at sa huli ay umalis. Ang mga kumpanya ng shipbuilding sa Europe ay pareho. Sabi nila, posible ito sa teknikal, ngunit hindi ito economical. Ipinakita nila ang calculation sheet na nagsasabing magiging doble ang gastos kung gagawin ito sa Indonesia. Itinulak ni Budiman ang calculation sheet na iyon at sinabi, ang Indonesia ang sasagot sa gastos. Ang mahalaga ay technology transfer. 1 linggo kaming nakipagpulong sa iba't ibang kumpanya, ngunit hindi maganda ang resulta. Lahat ay humihingi ng pagpapagaan sa kondisyon at hindi sumuko si Budiman. Pinayuhan ko si Budiman tuwing matatapos ang pulong. Paano kung gawin nating mas flexible ng kaunti ang mga kondisyon? Matindi si Budiman. Sabi niya, ang gusto ng Indonesia ay teknolohiya at walang kompromiso. Isang araw, dumating ang delegation ng kumpanya ng shipbuilding ng Pilipinas. Nakita ko sila sa unang pagkakataon sa airport. Mas marami sila kaysa sa ibang mga delegation at mas makapal ang kanilang mga dokumento. Sinalubong sila ni Budiman at sinabi, ang Pilipinas ang magiging core ng proyektong ito. Sinuri ko ang ekspresyon ng delegation ng Pilipinas. Maingat sila, ngunit walang pagtanggi. Kinabukasan, nagsimula ang presentasyon ng panig ng Pilipinas sa silid pulungan. Lubusan silang naghanda. Lahat ay kasama. Plano ng pagtatayo ng shipyard ng Indonesia, personnel training program, at part supply chain construction plan. Binuklat ko ang mga dokumento at humanga. Ipinaliwanag ng ibang mga bansa kung bakit hindi nila ito magagawa. Ngunit ipinakita ng Pilipinas kung paano nila ito gagawin. Sabi ng kinatawan ng Pilipinas, hindi madali ang lokal na paggawa, ngunit hindi rin imposible. Nangangailangan ito ng oras at pamumuhunan, ngunit makakamit ito. Umabante si Budiman at nagtanong, posible rin ba ang technology transfer? Nanahimik sandali ang kinatawan ng Pilipinas at sumagot, kailangan ng consultation sa saklaw at paraan, ngunit posible ang collaboration. May naramdaman ako sa pananalita ng kinatawan ng Pilipinas. Gumamit siya ng collaboration sa halip na technology transfer. Ito ay isang subtle difference, ngunit isang mahalagang pagkakaiba. Tila hindi napansin ni Budiman ang pagkakaiba at nagpakita ng kasiyahan. Nang matapos ang pulong, nakasalubong ko ang isa sa mga kinatawan ng Pilipinas sa pasilyo. Maingat akong nagtanong, talaga bang posible ito sa mga kondisyon na ito? Tiningnan niya ang labas ng bintana sandali at sumagot, hindi madali ngunit kailangan itong gawin. Kung hindi namin gagawin, ibang bansa ang gagawa. Nakaramdam ako ng kakaibang lungkot sa mga salitang iyon. Kinabukasan, nagkaroon ng pangalawang pulong. Ngayon, mas detalyadong nilalaman ang tinalakay. Nag-alok ang panig ng Pilipinas na magpadala ng mga inhenyero sa shipyard ng Indonesia. Sabi nila, tutulungan nila ng malaki, mula sa welding training hanggang sa quality control. Tumango si Budiman at nagtanong, ilang taon ang kailangan para makagawa ng barko ang Indonesia ng mag-isa? Maingat na sumagot ang kinatawan ng Pilipinas. Minimum na 10 taon ang kailangan. Naging matigas ang ekspresyon ni Budiman. Masyadong mahaba ang 10 taon. Kailangan itong maging posible sa loob ng 5 taon, sabi niya. Ang kinatawan ng Pilipinas ay nagpakita ng pagkalito, ngunit sa huli ay tumango. Sabi niya, susubukan nila. Sa sandaling iyon,
Alam ko kung ano ang ginagawa ng panig ng Pilipinas. Gusto nilang manalo sa proyektong ito. Nagpatuloy ang negotiation sa loob ng isang buwan. Ang mga kumpanya ng shipbuilding ng Pilipinas ay pumasok bilang partner sa ilalim ng bawat shipyard ng Indonesia. Pascual Marine Engineering, Saigo Shipbuilders, Manila Advanced Offshore, tatlong entidad ang nagdesisyon na hatiin ang proyekto ng Indonesia. Ang mga kondisyon ng kontrata ay nananatiling mahigpit. 65% local parts rate, 80% Indonesian worker employment rate, technical training program operation. Tinanggap ito lahat ng panig ng Pilipinas. Sa araw ng contract signing ceremony, nasa likod ako ng lugar. Nagkakamay si Budiman at ang mga kinatawan ng kumpanya ng shipbuilding ng Pilipinas. Ang flash ay umilaw at ang palakpak ay umalingaw-ngaw. Malaking balita ito sa media ng Indonesia. Nag-ingay sila na tatalon ang Indonesia sa pagiging shipbuilding power at kukunin ang teknolohiya ng Pilipinas. Lumabas ako sa lugar at uminom ng kape. Isang opisyal ng Pilipinas ang umupo sa tabi ko. Tahimik siyang nagsalita. Hindi magiging madali ang proyektong ito, ngunit gagawin namin ang aming makakaya. Nagtanong ako, bakit ninyo tinanggap? Ngumiti siya ng mapait at sumagot, kung hindi namin gagawin, kami ay tatanggalin sa market. Papasok ang ibang mga kakompetensya. Tumango ako at naisip, alam na ng Pilipinas. Alam nilang ito ay isang loss-making business. Ngunit pinili nila ito para maprotektahan ang market. Humigop ako ng kape at tiningnan ang labas ng bintana. Akala ng Indonesia ay nanalo sila. Ngunit ang Pilipinas ay pumasok na at handa silang dumanas ng kawalan. Nang gabing iyon, sa hotel room, ginawa ko ang aking ulat. Ang mga kumpanya ng shipbuilding ng Pilipinas ay pumirma ng kontrata, ngunit napakataas ng risk ng proyekto. Sinulat ko, lokal na paggawa, maikling deadline, pressure ng technology transfer, lahat ay mga salik ng pag-aalala. Sinisave ko ang ulat at naisip, ito ay simula pa lamang. Ang night view ng Jakarta ay nakikita sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang. Tiningnan ko ang mga ilaw na iyon at naisip, naniniwala ang Indonesia na nakuha nila ang teknolohiya, ngunit ang teknolohiya ay wala sa kontrata, nasa site ito. At ang site na iyon ay malapit nang magsimula. Pagkalipas ng 6 na buwan mula nang pumirma ng kontrata, lumipad ako sa construction site ng Surabaya Shipyard. Ito ay isang direktang kahilingan mula kay Budiman na suriin ang progress. Mula sa eroplano, kahanga-hanga ang lupain ng shipyard. Ang mga malalaking crane ay nakatayo at ang mga dock ay hinukay. Sa labas, mukha itong isang maayos na shipyard. Nang dumating ako sa site, sinalubong ako ng isang Pilipinong inhenyero. Ang pangalan niya ay Enger Santiago. Siya ang site general manager dito. Nagtanong ako sa kanya, kumusta ang progress? Nag-aalangan si Enger Santiago sandali at sumagot, mahirap. Mas mahirap kaysa sa inaasahan. Naglakad kami papasok sa shipyard. Ang mga malalaking bakal na plate ay nakatambak at ang mga kagamitan sa welding ay nakakalat kung saan-saan. Ngunit may kakaiba akong naramdaman. Ang pagmamadali na nakita ko sa mga shipyard ng Pilipinas ay wala. May mga worker, ngunit mabagal ang kilos at nag-uusap lang sila sa kung saan-saan. Ipinakita sa akin ni Enger Santiago ang welding workshop. Ang mga Indonesian welder ay nag-aayos ng mga bakal na plate. Pinanood ko sila. Ang kamay na humahawak sa welding torch ay nanginginig at ang apoy ay hindi pare-pareho. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit ang isang Pilipinong supervisor at pinatigil ang trabaho. Ang welding line ay baluktot. Tahimik na sinabi sa akin ni Enger, Santiago, ang trabahong iyan ay matatapos sa loob ng 1 oras sa Pilipinas. Ngunit dito, inaabot ng buong araw. At may defect pa, kaya kailangan ulitin. Tiningnan ko ng malapit ang welding line. Ito ay bumpy. Hindi ito makatiis sa deep sea pressure. Nang lumipat kami sa susunod na workshop, mas malaking problema ang nakita ko. Ang buong process ay huminto dahil hindi pa dumarating ang mga espesyal na piyesa, ipinaliwanag ni Enger Santiago. Umorder kami sa isang lokal na supplier ng Indonesia, ngunit hindi nila nasunod ang deadline. Kung kukunin namin ito mula sa Pilipinas, mahuhulog ito sa patakaran sa sapilitang paggamit ng lokal na bahagi. Tiningnan ko ang humintong workshop. Dose-dosenang worker ang nakaupo lang at naghihintay. Nang maghapon, mas lalo pang nagulo ang site. Lumabas ang resulta ng inspection
at karamihan sa mga bahagi na na-weld noong umaga ay na-rework na. Bumuntong hininga si Enger, Santiago at sinabi, ganito araw-araw. Weld, defect, cut, at weld ulit. Walang katapusang pag-uulit. Pumunta ako sa Quality Control Office. Ipinakita sa akin ng isang Pilipinong inspector ang X-ray image. May mga butas ng hangin sa loob ng weld. Ito ay hindi lamang kakulangan sa teknolohiya, kundi ang basic ay hindi nagagawa. Sabi ng inspector. Inedukasyon namin ang mga Indonesian welder sa loob ng 6 na buwan, ngunit ganito pa rin ang level. Kinabukasan, ininspeksyon ko ang parts warehouse. Ang inventory management ay magulo. Ang mga piyesa na kailangan ay wala, at ang mga piyesa na hindi kailangan ay nakatambak. Ang warehouse manager ay Indonesian, ngunit hindi niya maintindihan ng maayos ang part code, sinabi sa akin ni Enger. Santiago, ang supply chain system mismo ay hindi gumagana. Nang hapong iyon, nagkaroon ng badminton match. Ito ay laro ng national team ng Indonesia. Biglang nabawasan ang personnel sa workshop ng kalahati. Nagpakita ng pagkalito si Enger. Santiago, ngunit hindi niya ito mapigilan. May clause sa kontrata na nagsasabing maaaring itigil ang trabaho sa mga araw ng mahalagang sports match. Naglakad ako sa walang laman na workshop at naisip, ito ay hindi lamang level ng cultural difference. Nang magabihan, nag-usap kami ni Enger, Santiago sa site office. Prangka siyang nagsalita. Sa ganitong paraan, hinding-hindi namin masusunod ang deadline. Nagdesisyon kaming tapusin ang isang drilling rig sa loob ng 2 taon, ngunit sa kasalukuyang bilis, hindi pa sapat ang 5 taon, sabi niya. Nagtanong ako, inulat mo ba ito sa head office? Tumango si Enger, Santiago. Ngunit sinabi lang ng head office na magpatuloy. Kinabukasan, bumisita si Budiman sa site. Sinamahan ko siya at nilibot namin ang workshop. Ipinaliwanag ni Enger. Santiago ang sitwasyon, ngunit tila hindi sineseryoso ni Budiman. Sabi niya, ang oras ang magsasagot nito. Kapag nakasanayan na ng mga Indonesian worker, magiging maayos ito. Ipinakita ni Enger. Santiago ang datos ng welding defect. 70% ang rework. Tiningnan ni Budiman ang dokumento at nagtanong, hindi ba maayos na nagtuturo ang mga inhenyero ng Pilipinas? Namula ang mukha ni Enger, Santiago. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang kapaligiran ay dumadaloy sa kakaibang direksyon. Nagpatuloy si Budiman sa pagsasalita. Mabagal ang technology transfer. Tila sadyang itinago ng panig ng Pilipinas ang teknolohiya, inakala niya. Matityagang ipinaliwanag ni Enger, Santiago. Ang teknolohiya ay hindi matututunan sa isang araw o 2. Aabutin ito ng minimum na ilang taon, ngunit hindi ito tinanggap ni Budiman. Pagkatapos ng pulong, nagkita kami ni Enger. Santiago ng pribado, mukha siyang pagod. Sinabi niya sa akin, araw-araw, pinupressure kami ng panig ng Indonesia kung bakit hindi ito umuusad, ngunit ito ay imposibleng gawin. Paano kami gagawa ng barko kung wala kaming sanay na personnel? Nagtanong ako sa kanya, kung gayon, hindi ba dapat kayong sumuko? Umiling si Enger. Santiago, pumirma kami ng kontrata kaya kailangan naming gawin hanggang sa huli. Noong sumunod na buwan, binisita ko rin ang 2 iba pang shipyard. Ang sitwasyon ay pareho. Ang shipyard na pinamamahalaan ng Saigo Shipbuilders at ang shipyard na pinamamahalaan ng Manila Advanced Offshore ay parehong nag-iipon ng problema. Kakulangan ng sanay na personnel, pagbagsak ng part supply, pagkabigo sa quality control, lahat ng 3 lugar. Sa isang site, nakita ko ang isang nakakagulat na eksena. Ang isang hull block na naiulat na kumpleto ay na-fail sa inspection. Napakalala ng welding defect, kaya't ito ay itatapon ng buo. Ang bilyong rupiya na bakal na block ay naging scrap. Sabi ng site manager, hindi ito ang una. Ito na ang 3 beses. Habang ginagawa ko ang aking ulat, naintindihan ko. Nagtayo ang Indonesia ng shipyard, ngunit hindi sila nakagawa ng industriya ng paggawa ng barko. Mayroon silang gusali at kagamitan, ngunit wala silang teknolohiya. Mayroon silang blueprint, ngunit hindi nila ito maisakatuparan. Ang skill ay hindi nabubuo sa training. Ito ay nabubuo sa oras at karanasan. Isang gabi, naglalakad ako sa baybayin at naisip. Inakala ng gobyerno ng Indonesia na ang teknolohiya ay isang commodity, isang bagay na maaari nilang bilhin at dalhin. Ngunit iba ang katotohanan na nakita ko sa site. Ang teknolohiya ay nasa mga tao, at ang mga taong iyon
ay nabuo sa loob ng ilang dekada ng pag-uulit ng kabiguan. Huling tanong ko kay Enger. Santiago, talaga bang matatapos mo ang barkong ito? Nanahimik siya sandali. At sumagot, hindi ko alam. Ngunit hindi kami susuko. Nakasalalay ang karangalan ng shipbuilding industry ng Pilipinas. Nakita ko ang determinasyon sa tingin niya. Isang kalooban na ituloy ito hanggang sa huli, kahit na dumanas sila ng kawalan. Bumalik ako sa hotel at gumawa ng isang mahabang ulat. Ang site ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang technology transfer ay nabigo. Sinulat ko. Ang patakaran sa sapilitang paggamit ng lokal na bahagi ng Indonesia ay hindi pinansin ang realidad at sinubukan lamang punan ang mga numero at bilang resulta, lahat ay gumuho. Pagkatapos ipadala ang ulat, alam ko pa rin. Ang babala na ito ay hindi tatanggapin. Ang mga ilaw ng shipyard ay nakikita sa labas ng bintana. Ang trabaho ay isinasagawa buong gabi. Ngunit ang ilaw na iyon ay hindi pag-asa. Ito ay kawalan ng pag-asa. Ang blueprint ay pareho, ngunit ang resulta ay ganap na iba. Ang teknolohiya ay nasa mga tao, hindi sa papel, at hindi ito naintindihan ng Indonesia. Isang taon ang lumipas pagkatapos kong magbigay ng ulat tungkol sa pagbagsak ng site. Tinawag ako ulit sa headquarters ng Jakarta. Sa pagkakataong ito ay isang financial review meeting. Nang pumasok ako sa silid pulungan, may makapal na budget report sa mesa. Nang buksan ko ang unang pahina, napahinga ako. Ang gastos ay lumampas ng 3 beses sa orihinal na budget. Pinangunahan ni Budiman ang pulong. Ang mukha niya ay mukhang mas pagod kaysa sa isang taon na ang nakalipas. Binuksan niya ang ulat at nagpaliwanag. Ang target ng pagkumpleto ng unang drilling rig ay 2 taon, ngunit ngayon ay ika-4 na taon na at ang completion rate ay 60% lang. Nagkalkula ako. Sa bilis na ito, aabutin ito ng minimum na 7 taon. Nagsimulang ipaliwanag ng finance officer ang mga cost item. Ang rework cost ang pinakamalaki. Ang bakal na plate na tinapon dahil sa masamang welding. Ang labor cost para sa pagputol at paggawa ulit. Ang karagdagang gastos. Dahil sa pagkaantala ng process, ang mga numero ay patuloy na lumabas. Nagtala ako, ngunit hindi ako makapaniwala. Ang orihinal na plano para sa bawat barko ay $500 milyong, ngunit ngayon ay lumampas na ito sa $1.5 bilyong. Itinaas ni Budiman ang kamay niya at pinatigil ang presentation. Sabi niya, ito ay pansamantalang problema. Kapag nasanay na ang mga Indonesian worker, tataas ang bilis. Ibinaba ko ang aking ballpen at tiningnan siya. Narinig ko ang eksaktong parehong mga salita 1 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi bumuti ang sitwasyon. Ang susunod na item ay ang parts cost. Dahil sa patakaran sa sapilitang paggamit ng lokal na bahagi, kailangan nilang kumuha ng piyesa mula sa mga supplier ng Indonesia. Ngunit hindi nasunod ng mga supplier na iyon ang quality standard, kaya't sa huli ay kailangan nilang kumuha ulit mula sa ibang bansa. Ito ay double spending. Bumuntong hininga ang finance officer at sinabi, kalahati ng mga supplier ng Indonesia ay nabangkarote na. Nagtanong ako, kung gayon, hindi ba dapat baguhin ang patakaran sa sapilitang paggamit ng lokal na bahagi? Matinding umiling si Budiman. Imposible ito sa politika. Nangako na ang gobyerno sa mga tao, sabi niya. Naisip ko sa kalooban ko, sinusunog nila ang pera para lang tuparin ang pangako. Nang mag-break, nakilala ko ang isang opisyal ng Pilipinas sa pasilyo. Mukha siyang pagod, sinabi niya sa akin. Patuloy kaming pinopressure ng head office. Masyadong malaki ang kawalan. Ngunit hindi rin namin ito matitigil. Kung lalabag kami sa kontrata, mas malaki ang penalty. Nagtanong ako sa kanya, matatapos ba ito? Ngumiti siya ng mapait at sumagot, hindi ko alam. Nang magsimulang muli ang pulong sa hapon, lumabas ang mas nakakagulat na ulat. Ang shipyard operating cost. Ang orihinal na plano ay inaasahang bababa ang gastos kung magiging efficient ang shipyard. Ngunit ang realidad ay kabaligtaran. Ang inefficiency ang nagpapalaki sa gastos. Ang plano ay maglunsad ng 1 barko bawat buwan. Ngunit hindi sila nakagawa ng ni 1 barko sa loob ng 1 taon, kaya ang fixed cost lang ang nag-iipon. Sabi ni Budiman, responsibilidad ito ng mga inhenyero ng Pilipinas. Hindi nila inililipat ng maayos ang teknolohiya, sabi niya. Sumalungat ako, nakita ko ang site ng direkta. Ginagawa ng mga inhenyero ng Pilipinas ang kanilang makakaya. Ang problema ay ang system mismo. Kailangan ng technology accumulation,
hindi technology transfer, at sinubukan nating laktawan iyon, ipinaliwanag ko. Nanahimik ang silid pulungan. Tumango ang ilang opisyal, ngunit hindi ito tinanggap ni Budiman. Sabi niya, kung gayon, ano ang ginawa namin? Nag-invest kami ng bilyong dolyar at wala kaming nakuha? Nagalit ang boses niya. Hindi ako sumagot, wala akong masabi. Noong sumunod na linggo, bumisita ako ulit sa site. Sa pagkakataong ito ay ang shipyard malapit sa Jakarta. Ang site na binisita ko pagkalipas ng 1 taon ay mas masama. Ang mga hull ng mga ditapos na drilling rig ay nakatambak sa dock at nagsisimula ng kalawangin. Nang hanapin ko si Enger, Santiago, siya ay mas pumayat. Dinala niya ako sa tabi ng drilling rig. Isang malaking bakal na istruktura ang nakatayo ng mag-isa. Ito ay 1 bilyong rupiah na bakal na block na ginawa, sinabi ni Enger. Santiago, kailangan ng minimum na 3 taon para matapos iyan. Ang trabaho na matatapos sa loob ng 6 na buwan sa Pilipinas. Tiningnan ko ang malaking hull at naisip, iyan ang ambisyon ng Indonesia. Naglakad ako sa baybayin at nakita ko ang iba pang shipyard. Ang 3 lugar ay pareho. Ang mga ditapos na drilling rig ay nakatambak at halos walang progress sa trabaho. Ipinaliwanag ni Enger. Santiago, naubos na ang budget. Nangako ang gobyerno ng Indonesia ng karagdagang suporta, ngunit hindi pa namin alam kung kailan ito lalabas. Pansamantalang huminto ang process. Nagtanong ako, paano ang mga worker? Bumuntong hininga si Enger. Santiago, kalahati ay na-lay off na. Ang mga natira ay hindi rin nakakatanggap ng suweldo sa oras. Ang pangako na lumikha ng daan-daang libong trabaho ay wala na. Nang bumalik ako sa Jakarta ng gabing iyon, nagkaroon ng emergency meeting. Ito ay isang pulong na dinaluhan ng mga political figure. Isang ministro ang nagsalita. Sabi niya, ito ay problema ng oras. Maghihintay lang tayo ng kaunti at magiging maayos ito. Isang iba pang opisyal ang sinisi ang union. Sabi niya, tamad ang mga Indonesian worker at ayaw mag-training. Isang iba pang figure ang sinisi ang mga banyagang inhenyero. Sabi niya, hindi nakikipagtulungan ang mga inhenyero ng Pilipinas at sadyang itinatago ang teknolohiya. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, hindi ko na natiis at tumayo. Hindi iyon totoo. Nakita ko ang site ng direkta. Ang problema ay hindi ang mga tao, kundi ang system. Gumawa tayo ng imposibleng target sa simula, ipinaliwanag ko. Nag-ingay ang silid pulungan. Sinaway ako ni Budiman. Ngunit nagpatuloy ako sa pagsasalita. Ang patakaran, sa sapilitang paggamit ng lokal na bahagi mismo ay mali. Ang teknolohiya ay hindi inililipat sa kontrata, sabi ko. Nagalit ang isang ministro. Kung gayon, sinasabi mo na sumuko kami? Nagastos na kami ng trilyong rupiah at itatapon lang namin lahat. Sigaw niya. Tahimik akong sumagot. Hindi sumuko, kundi baguhin ang direksyon. Kailangan nating tanggapin ang realidad, ngunit walang nakinig. Patuloy silang sumisisi sa oras, union at Pilipinas. Walang nagsabi na ang desisyon mismo ay mali. Nang matapos ang pulong, bumalik ako sa hotel. Umupo ako sa mesa at nagkalkula. Ang gastos na nailagay, ang 28 ditapos na drilling rig, ang karagdagang gastos na kailangan. Idinagdag ko ang mga numero at idinagdag ulit. Ang resulta ay nakakagulat. Ang cumulative loss ay lumampas sa trilyong rupiah. Ang ilaw ng Jakarta ay nakikita sa labas ng bintana. Tiningnan ko ang ilaw na iyon at naisip, sinubukan ng Indonesia na magnakaw ng teknolohiya, ngunit ang nakuha lang nila ay utang. Ang ambisyon ay malaki, ngunit ang realidad ay malamig. At ang halaga ay lumalaki ng husto. Habang ginagawa ko ang ulat, alam ko, walang nakakaalam kung saan magtatapos ang kawalan na ito. Patuloy pa ring naniniwala ang gobyerno ng Indonesia sa tagumpay, ngunit ang site ay gumuho na. Ang mga ditapos na drilling rig ay nagkakakalawang sa baybayin. At ang pangarap ng Indonesia na maging shipbuilding power ay naging bakal na block. Pagkalipas ng 3 buwan mula nang magbigay ng ulat tungkol sa kawalan, may emergency message na lumabas sa aking telepono. Balita ito na nagfile ng bankruptcy ang Pertamina, ang state-owned energy company ng Indonesia. Binuksan ko ang laptop sa hotel room at sinuri ang balita. Ang headline ay pumuno sa screen. Debt scale, 1 trillion rupiah. Napahinga ako. Kinabukasan ng umaga, nagkaroon ng emergency meeting. Ang silid pulungan ng government complex ng Jakarta ay nasa kaguluhan.
Ang mga opisyal ay tumatakbo na may mga dokumento at ang telepono ay patuloy na nagri-ring. Nakaupo si Budiman sa isang sulok ng silid pulungan at nakatingin sa labas ng bintana. Ang mukha niya ay namumutla. Nang magsimula ang pulong, ipinaliwanag ng Finance Minister ang sitwasyon. Ang Pertamina ay ang malaking korporasyon na namumuno sa Masela Gas Development at Shipyard Project. Ngunit ang cumulative loss ay tumaas sa hindi matitiis na level at sa huli ay kailangan nilang mag-file ng bankruptcy protection. Tinakpan ko ang mukha ko ng aking kamay. Ito na ang realidad. Nagpatuloy ang ministro sa pagpapaliwanag. Sabi niya, ang shipyard project ang pinakamalaking dahilan. 5 beses ang inilagay na gastos kaysa sa orihinal na budget, ngunit wala ni isang drilling rig ang nakumpleto. Ang mga ditapos na hull ay nakatambak sa baybayin. At hinding-hindi ito matatapos ng walang karagdagang investment. Ang silid pulungan ay nabalutan ng mabigat na katahimikan. Isang opisyal ang nagtanong, kailangan ba nating itigil ang proyekto? Tumango ang ministro, dahil nabangkarote ang Pertamina, imposibleng magbigay ng karagdagang pondo. Sa katunayan, lahat ng shipbuilding project ay ititigil, sagot niya. Kumuha ako ng mga tala at naisip. Sa huli, ganito ang magiging katapusan. Nang matapos ang pulong, nilapitan ko si Budiman. Nakatulala pa rin siya. Nang kinausap ko siya, humarap siya. Michael, hindi ko inaasahan na mangyayari ito, sabi niya. Hindi ako sumagot. Wala akong masabi. Nang hapong iyon, lumabas ang mas nakakagulat na balita. Ang prosecutor's office ay nagsimula ng internal investigation sa Pertamina. Ito ay isang malaking investigasyon ng korupsyon na may kaugnayan sa illegal slush fund at mismanagement. Nanood ako ng balita at kinabahan. Nangangahulugan ito na hindi lamang ito simpleng bankruptcy, kundi may mas malaking problema. Kinabukasan mayroong anunsyo. Umupo ako sa harap ng TV at nanood ng live broadcast. Nagsimulang magsalita ang Prosecutor General. Sabi niya, trilyong rupiya na pondo ang illegally diverted sa proseso ng pagtatayo ng shipyard. Ang suhol ay ipinasa sa proseso ng kontrata ng shipyard at ang pera ay dumaloy sa mga politiko at matataas na opisyal. Lumabas sa screen ang mga pangalan, mga matataas na figure, congressman, Pertamina executive. Nagulat ako sa listahan. May ilang tao na nakita ko sa pulong. Nakita ko rin ang pangalan ni Budiman. Bumuntong hininga ako. Kinabukasan, lumabas ang balita na inaresto si Budiman. Tiningnan ko ang balita na iyon at nakaramdam ng magkahalong emosyon. Akala ko, seryoso siya sa kabila ng pagiging mayabang niya. Ngunit sa likod ng kaniyang intensyon, nagtatago ang korupsyon. Ang resulta ng investigasyon ng prosecutor's office ay unti-unting lumabas. Nagkaroon ng collusion sa kontrata ng pagtatayo ng shipyard. Ang mga favor ay ibinigay sa isang partikular na construction company ng Indonesia at kapalit nito, tumanggap sila ng suhol. Ang kontrata ng parts supply ay pareho. Ang mga kontrata ay ibinigay sa mga kumpanyang walang kakayahan at ang mga komisyon ay kinuha. Nang makita ko ang ulat na iyon, naintindihan ko. Ang dahilan kung bakit nabigo ang shipyard project sa simula pa lang, bago ang teknolohiya, ang system mismo ay corrupt. Hindi sila pumili ng tamang kontraktor, ngunit pumirma sila ng kontrata sa mga walang kakayahang kumpanya para sa suhol. Kaya, hindi umandar ng maayos ang site. Isang linggo ang lumipas at dumalo ako sa investigasyon ng prosecutor's office bilang witness. Tinanong ako ng prosecutor, alam mo ba ang problema mula pa sa simula ng proyekto? Prangka akong sumagot. Alam ko ang technical risk, ngunit hindi ko alam ang korupsyon. Tumango ang prosecutor at ipinakita sa akin ang copy ng aking ulat. Ito ang warning report na isinumite ko ilang taon na ang nakalipas. Nagtanong ang prosecutor, tinanggap ba ang babala na ito? Umiling ako. Walang nakinig. Lahat ay naniniwala na magtatagumpay sila. Ngumiti ang prosecutor ng mapait at sinabi, ayaw nilang makinig. Dahil kung magnanakaw sila ng pera sa korupsyon, hindi sila dapat mabigo. Nang lumabas ako sa investigasyon at naglalakad sa pasilyo, nakita ko ang ibang mga witness, mga opisyal ng Indonesia, construction company executive, mga lobbyist lahat ay may malungkot na ekspresyon. Nilampasan ko sila at naisip, ang mga taong ito ang sumira sa shipbuilding industry ng Indonesia. Kinabukasan, naglabas pa ng mas maraming ebidensya ang prosecutor's office.
Isang bahagi ng shipyard construction cost ay inilipat sa mga offshore slush fund account. Ang eksaktong sukat ay trilyong rupya. Kung ang pera na iyon ay ginamit para sa skill training at pagtatayo ng tamang supply chain, maaari pa sanang matapos ang proyekto. Ngunit ang pera ay nawala at ang natira ay utang lang. Nagsimulang mag-ingay ang media. Araw-araw, may mga bagong exposure, mga mamahaling relo ng mga politiko, overseas real estate, tuition fee ng kanilang mga anak, lahat ay galing sa shipyard. Bumuntong hininga ako habang nanonood ng balita. Na-imagine ko kung gaano kataksil ang naramdaman ng mga mamamayan ng Indonesia. Nagsimula ang mga demonstrasyon sa kalye. Nagtipon ng mga tao at sumigaw ng slogan. Sugpuin ang korupsyon. Parusahan ang mga responsable. Pinanood ko ang tanawin na iyon mula sa bintana ng hotel. Ilang taon na ang nakalipas, nagdiriwang ang mga tao sa parehong kalye para sa pagpapaunlad ng shipbuilding. Ngunit ngayon, galit sila. Tumawag ako kay Enger, Santiago. Nasa shipyard pa rin siya. Nagtanong ako, ano ang sitwasyon ngayon? Sabi niya, ganap na huminto ang proyekto. Karamihan sa mga inhenyero ng Pilipinas ay naghahanda na ring umalis. Ang mga ditapos na drilling rig ay mananatili na lang doon. Nagtanong ako kay Enger, Santiago, ano ang nararamdaman mo? Nanahimik siya sandali at sumagot, walang kabuluhan. Ginawa namin ang aming makakaya sa loob ng ilang taon, ngunit wala kaming natapos. Ngunit ito ay inaasahan na rin. Naramdaman ko ang pagkapagod sa boses niya. Nang gabing iyon, gumawa ako ng isang mahabang ulat. Ang bankruptcy ng Pertamina ay hindi lamang isang simpleng business failure. Sinulat ko. Ito ay isang trahedya na nilikha ng korupsyon, pagmamataas at pagtanggi sa teknolohiya at realidad. Nagtapos ako na ang Indonesia ay nangangarap na maging shipbuilding power, ngunit ang nakuha lang nila ay utang at iskandalo. Pagkatapos ipadala ang ulat, tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Jakarta ay kumikinang pa rin. Ngunit sa ilalim ng ilaw na iyon, ang buong bansa ay nanginginig. Naisip ko habang humihigop ng kape. Ito ay hindi isang simpleng kabiguan. Ang buong system ay corrupt. Ang ambisyon na magnakaw ng teknolohiya ay nagdala ng korupsyon at ang korupsyon na iyon ang nagpapabagsak sa bansa. Sa mesa, nakatambak ang mga ulat na ginawa ko sa loob ng ilang taon. Lahat ay mga babala na hindi pinansin. Tiningnan ko ang mga dokumento at bumuntong hininga. Kung may nakinig lang, hindi sana umabot sa ganito. Ngunit huli na ang lahat. Ang industriya ng paggawa ng barko ng Indonesia ay gumuho ng tuluyan at sa mga labi nito, lumabas ang tunay na mukha ng korupsyon. Isang buwan pagkatapos ng iskandalo, mabilis na gumuho ang ekonomiya ng Indonesia. Sinuri ko ang economic indicator tuwing umaga. Tumalon ang unemployment rate at bumagsak ang currency. Ang bankruptcy ng Pertamina ay kumalat sa iba pang mga state-owned company tulad ng Domino. Naisip ko habang ginagawa ko ang ulat, magiging problema na ito sa politika. Araw-araw, nagkaroon ng mga demonstrasyon sa kalye. Sa simula, daan-daang tao, ngunit lumobo ito sa 10,000 sa loob ng isang linggo. Sumigaw ang mga tao ng impeachment ng Pangulo. Pinanood ko ang tanawin na iyon mula sa bintana ng hotel. Ang kabiguan ng shipbuilding project ay lumampas na sa simpleng problemang pang-industriya at yumanig sa gobyerno. Sa panahong iyon, tumawag si Enger, Santiago. Sabi niya, seryoso ang sitwasyon sa shipyard. Agad akong nagtungo sa Suba Shipyard. Habang naglalakbay mula sa airport papunta sa shipyard, magulo ang kalye. Ang mga tindahan ay sarado at ang mga sasakyan ng pulis ay nakakalat kung saan-saan. Nang dumating ako sa shipyard, naghihintay si Enger, Santiago sa harap ng container office. Ang mukha niya ay mukhang mas maputla kaysa sa unang beses na nagkita kami ilang taon na ang nakalipas. Nagkamay kami at inakay niya ako papasok sa shipyard. Walang laman ang site, sabi niya. Karamihan sa mga Indonesian worker ay na-lay off na. Nang tumayo kami sa harap ng di tapos na drilling rig, sinabi ni Enger, Santiago, nagbigay ng withdrawal order ang head office ng Pilipinas. Hindi na namin ito kayang suportahan pa. Tiningnan ko ang malaking bakal na istruktura. Halos 60% ang completion rate. Nagpatuloy si Enger, Santiago sa pagsasalita. Kung ginawa ito sa Pilipinas, matagal na sana itong tapos. Ngunit dito, imposible. Dinala niya ako sa welding workshop. Ilang inhenyero ng Pilipinas ang nag-aayos ng kagamitan. Tahimik silang nagtrabaho,
Ngunit malungkot ang kanilang ekspresyon, ipinaliwanag ni Enger. Santiago, ginawa nila ang kanilang makakaya sa loob ng 4 na taon dito. Nag-training sila ng mga Indonesian worker, nag-ayos ng mga defect, at sinubukan nilang gawing posible ang imposibleng process. Isang inhenyero ang lumapit at nagtanong kay Enger. Santiago, talaga bang iiwan namin lahat? Tumango si Enger. Santiago, itinigil ng gobyerno ng Indonesia ang pondo, kaya wala na tayong magagawa. Bumuntong hininga ang inhenyero at tiningnan ang ditapos na drilling rig. Nakita ko ang kawalang kabuluhan sa tingin niya. Sinabi sa akin ni Enger, Santiago, ang mga kumpanya ng shipbuilding ng Pilipinas ay dumanas ng kawalan na trilyong rupya. Ngunit sinubukan naming huwag iwanan ang barko hanggang sa huli. Nag-alok kami na tatapusin namin ito kung magbibigay lang ng pondo ang Indonesia, ngunit tinanggihan ito ng gobyerno ng Indonesia. Dahil sa politika, tapos na ang proyekto. Nagtanong ako kay Enger, Santiago, hindi ka ba nagsisisi? Ngumiti siya ng mapait at sumagot. Nagsisisi ako. Ngunit ito ay inaasahan na rin sa simula pa lang. Alam kong mabibigo ito noong nakita ko ang patakaran sa sapilitang paggamit ng lokal na bahagi, ngunit ginawa pa rin namin ang aming makakaya. Naglakad kami sa baybayin ng shipyard. 3 ditapos na drilling rig ang nakatayo ng magkakatabi. Bawat isa ay pinamamahalaan ng iba't ibang kumpanya ng shipbuilding ng Pilipinas. Itinuro ni Enger. Santiago ang mga ito isa-isa at nagpaliwanag. Pascual Marine, Seago, Manila Advanced Offshore. Lahat ay huminto sa 60% hanggang 70% completion rate, sinabi ni Enger. Santiago, kung dadalhin namin ang mga barko na iyan sa Pilipinas, matatapos namin ito sa loob ng ilang buwan. Dahil ang shipyard ng Pilipinas ay may skilled personnel, part supply chain at system. Ngunit ayaw iyon ng Indonesia. Gusto nilang manatili ito sa Indonesia dahil sa kanilang pride. Kinabukasan, bumalik ako sa Jakarta. Daan-daang libong tao ang nagtipon sa harap ng parliament. Impeachment rally ito. Pinanood ko ang tanawin na iyon mula sa malayo. Ang mga placard na hawak ng mga tao ay may nakasulat na sugpuin ang corruption. Impeachment ng Pangulo. Ang kabiguan ng shipbuilding ay binabanggit din. Bumalik ako sa hotel at binuksan ang TV. Nag-uulat ang balita na ang impeachment resolution laban sa Pangulo ay tinatalakay sa parliament. Umupo ako sa sofa at nanood ng live broadcast. Ang mga congressman ay nagsalita isa-isa. Binanggit ng isang congressman ang shipbuilding project. Sinisi niya na nag-aksaya ng trilyong rupiya at wala ni isang barko ang nakumpleto. Sinabi ng ibang congressman na sinubukan nilang umasa sa Pilipinas ngunit sa huli ay nabigo. Umiling ako habang naririnig ko ang mga salitang iyon. Hindi ito kasalanan ng Pilipinas. Ito ay isang trahedya na nilikha ng Indonesia mismo. Pagkatapos ng ilang linggo ng kaguluhan sa politika, ang Pangulo sa huli ay hindi nakayanan ang pressure ng mga tao at nag-anunsyo ng pag-alis. Gumuho ang gobyerno, pinatay ko ang TV at tiningnan ang labas ng bintana. Tumawag ako ulit kay Enger, Santiago ng gabing iyon. Nagtanong ako kung narinig niya ang balita ng pag-alis. Sumagot siya na alam niya. Nakita rin nila ang balita sa shipyard. Nagtanong ako, ano ang mangyayari ngayon? Sinabi ni Enger. Santiago, ang lahat ng mga inhenyero ng Pilipinas ay aalis sa susunod na linggo. Ang mga ditapos na drilling rig ay iiwan sa Indonesia. Nagtanong ako sa kanya ng huling tanong. Nagsisisi ka ba? Nanahimik si Enger. Santiago, sandali. At sumagot, hindi ako nagsisisi dahil ginawa namin ang aming makakaya. Ngunit nang hihinayang ako, kung may tamang environment lang, sana ay natapos namin ang mga barko na iyon. Nang sumunod na linggo, nagkita kami ni Enger, Santiago sa airport. Naghihintay siya ng eroplano pabalik sa Pilipinas. Dose-dose ng inhenyero ng Pilipinas ang kasama niya. Tiningnan ko sila at naisip, ang mga taong ito ang totoong propesyonal. Ang mga taong tumanggap ng imposibleng proyekto, ngunit sinubukan nilang gampanan ang kanilang responsibilidad hanggang sa huli. Inabot ni Enger, Santiago ang kamay para makipagkamay sa akin. Hinawakan ko ang kamay niya at sinabi, salamat sa inyong serbisyo. Ginawa ninyo ang inyong makakaya. Tumango si Enger, Santiago at sumagot. Sinubukan ng Indonesia na magnakaw ng teknolohiya, ngunit sinubukan ng Pilipinas na protektahan ito. Iyan ang pagkakaiba. Pagkatapos kong makita ang eroplano na umaalis,
Lumabas ako sa airport. Ang syudad ng Jakarta ay magulo pa rin. Nagbago ang gobyerno, ngunit hindi nalutas ang problema. Ang shipyard ay huminto at ang mga ditapos na drilling rig ay nagkakakalawang sa baybayin. Bumalik ako sa hotel at gumawa ng huling ulat. Nawalan ng Pangulo ang Indonesia at nawalan ng pera ang Pilipinas. Sinulat ko. Ngunit ginampanan ng Pilipinas ang responsibilidad at umiwas ang Indonesia sa responsibilidad. Nagtapos ako na ang kabiguan ng shipbuilding ay nagpabagsak sa gobyerno, ngunit ang core ng kabiguan ay ang pagmamataas na minamaliit ang teknolohiya. Ang gusali ng Parliament ng Jakarta ay nakikita sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ay patay. Kasabay nito, ang crane ng shipyard na nakikita sa malayo ay huminto rin. Tiningnan ko ang dalawang tanawin na iyon nang magkakasunod at naisip, nawalan ng gobyerno ang isang bansa at nakakuha ng tiwala ang isang bansa. Sinubukan ng Indonesia na magnakaw ng teknolohiya at nawala ang lahat, ngunit ang Pilipinas ay dumanas ng kawalan at ginampanan ang responsibilidad hanggang sa huli. Iyan ang pagkakaiba. Isang taon ang lumipas, pagkatapos ng pagbabago ng gobyerno, nagkaroon ng bagong gobyerno at nagtalaga ng bagong energy minister. Nang pumasok ako sa silid pulungan, ganap na nagbago ang kapaligiran. Ang pagmamataas ay nawala at ang naroon ay ang pagkadali. Nagsimula ang bagong ministro. Tinanggap namin ang realidad. Ang shipbuilding project ay nabigo. Ngunit hindi namin maaaring iwanan na lang ang mga ditapos na drilling rig, sabi niya. Sabi niya, ito ay asset na inilagay ng trilyong rupya at kailangan ito para sa gas development. Kumuha ako ng mga tala at nagtanong, ano ang plano ninyo? Nag-aalangan ang ministro sandali at sumagot. Gusto naming humingi ng tulong sa Pilipinas. Inibaba ko ang aking ballpen. Ang mga taong nagpalayas sa mga inhenyero ng Pilipinas, isang taon na ang nakalipas, ay humihingi ulit ng tulong. Nagpatuloy ang ministro sa pagsasalita. Tinalikuran na ng Indonesia ang patakaran sa sapilitang paggamit ng lokal na bahagi. Kailangan namin ng realistic solution. Noong sumunod na linggo, nagtungo sa Pilipinas ang delegation ng gobyerno ng Indonesia. Kasama rin ako. Nang lumapag kami sa Ninoy Aquino International Airport, kinabahan ang ekspresyon ng mga opisyal ng Indonesia. Ganap na iba sa panahon ng contract signing ceremony, ilang taon na ang nakalipas. Noon, puno sila ng kumpiyansa, ngunit ngayon, nakayuko sila. Nang pumasok kami sa silid pulungan ng head office ng kumpanya ng shipbuilding ng Pilipinas, nakaupo si Enger Santiago. Naging isang executive siya ng head office. Ang ministro ng Indonesia ang unang nagsalita. Ang boses niya ay nanginginig. Humihingi kami ng paumanhin. Ang Indonesia ay mayabang noon, inamin niya, at humingi siya ng tulong. Pakikumpleto ang mga ditapos na drilling rig. Kalmado si Enger Santiago na nagtanong, anong paraan ang gusto ninyong ituloy? Sumagot ang ministro ng Indonesia, gusto naming tapusin ninyo ito sa Pilipinas. Inaamin namin na imposible ito sa shipyard ng Indonesia. Nanahimik ang silid pulungan. Tiningnan ko ang mukha ng mga opisyal ng Indonesia. Halo-halong kahihiyan at pagkadali. Ang finance officer ng panig ng Indonesia ang nagsalita. Ang Indonesia ang sasagot sa lahat ng gastos. Tatanggapin namin ang lahat ng kondisyon na hihingin ng Pilipinas, sabi niya. At idinagdag niya, pakiusap, tulungan ninyo kami. Kung hindi matatapos ang mga barko na iyan, guguho ang buong energy industry ng Indonesia. Sa sandaling iyon, alam ko na ganap na sumuko ang Indonesia. Binuksan ni Enger Santiago ang mga dokumento. Ito ay ang status report ng 3 ditapos na drilling rig. Ipinaliwanag niya, ang kasalukuyang completion rate ay 60% hanggang 70%, ngunit karamihan sa mga bahagi na ginawa sa Indonesia ay hindi umabot sa quality standard. Lahat ay kailangang ulitin. Tumango ang ministro ng Indonesia. Alam namin, ngunit pakiusap, gawin ninyo. Nagsimula ang negotiation. Nagbigay ang panig ng Pilipinas ng mga kondisyon. Ilipat ang drilling rig sa Pilipinas. Ang lahat ng trabaho ay itutuloy batay sa standard ng shipyard ng Pilipinas. Hindi makikialam ang Indonesia sa process ng trabaho. Tinanggap ng panig ng Indonesia ang lahat ng kondisyon. Nagulat ako sa tanawin na iyon. Hindi ito maisip. Ilang taon na ang nakalipas. Pumirma ng kontrata. Huling sinabi ni Enger Santiago, hindi namin sisihin ang Indonesia.
Gagawin lang namin ang aming makakaya para tapusin ang mga barko. Sa mga salitang iyon, yumuko ang ministro ng Indonesia. Salamat, malaking utang na loob ito sa Pilipinas. Pagkalipas ng 2 buwan, nasa shipyard ako sa Cebu. Isang drilling rig na inilipat mula sa Indonesia ang pumasok sa dock. Ang malaking bakal na istruktura ay dahan-dahang gumalaw. Tumayo si Engre, Santiago sa tabi ko at sinabi, "Masakit sa puso na makita iyan." Ang bakas ng 4 na taong paghihirap sa Indonesia ay nandoon pa rin. Nang makalapag ang drilling rig sa dock, nagsimula ang trabaho. Pumasok ang mga inhenyero ng Pilipinas sa drilling rig. Nagsimula ang inspection. Ipinaliwanag ni Engre, "Santiago, maghahanap kami ng lahat ng welding part. Ang mga defect ay puputulin at uulitin." Pinanood ko ang tanawin na iyon. Ang kilos ng mga inhenyero ng Pilipinas ay tumpak. Pagkalipas ng 1 linggo, lumabas ang resulta ng inspection. 80% ng mga bahagi na na-weld sa Indonesia ay na-fail sa inspection. Bumuntong hininga si Engre, Santiago at sinabi, "Ang level na inaasahan namin." Kinabukasan, nagsimula ang cutting process. Ang apoy ay kumalat at ang bakal na plate ay pinutol. Ang welding na inabot ng ilang taon sa Indonesia ay tinanggal sa 1 araw. Nagsimula ang bagong welding. Pinanood ko ang mga welder ng Pilipinas. Mahusay sila at ang welding line ay perpekto. Sinabi sa akin ni Engre, "Santiago, ang taong iyan ay may 20 taong karanasan. Iba ang dimensyon niya sa mga welder ng Indonesia. Ang teknolohiya ay naipon sa loob ng oras. Hindi ito nabubuo sa training." Nang lumipas ang 1 buwan, may nangyaring nakakagulat. Ang process na hindi umuusad ng higit sa 1 taon sa Indonesia ay mabilis na umusad. Binisita ko ang shipyard linggo-linggo at pinanood ang pagbabago. Ang mga piyesa ay dumarating sa oras at ang mga worker ay kumilos ng tumpak. Ang management system ay gumagana. Inakay ako ni Engre, "Santiago, papasok sa drilling rig. Ang mga pipe ay konektado ng maayos at ang mga electrical wiring ay maayos na inayos." Ipinaliwanag niya, ito ang shipbuilding industry ng Pilipinas. Ang system na naipon sa loob ng ilang dekada. Tumango ako. Ito mismo ang sinubukan na nakawin ng Indonesia. Nang dumating ang 3 buwan, natapos ang unang drilling rig. Dumalo ako sa launching ceremony. Ang mga opisyal ng Indonesia ay dumating din. Nang lumutang ang drilling rig sa tubig, lumuha ang ministro ng Indonesia. Yumuko siya ng paulit-ulit sa panig ng Pilipinas at nagpasalamat. Kalmadong tinanggap ni Engre, Santiago ang pakikipagkamay. Pagkatapos ng launching ceremony, lumapit sa akin ang ministro ng Indonesia. "Michael, tama ka. Ang teknolohiya ay wala sa kontrata. Nasa mga tao ito. Masyadong huli kaming naintindihan ng Indonesia," sabi niya. Sumagot ako, "Ang mahalaga ay naintindihan ninyo. Masuwerte na tinanggap ninyo ang realidad ngayon. Ang natitirang 2 barko ay sunod-sunod na natapos. Ang mga barko na hindi natapos ng Indonesia sa loob ng 5 taon ay natapos sa loob ng 4 na buwan bawat isa sa Pilipinas." Itinala ko ang lahat ng process na iyon. Parehong blueprint, parehong materyales, ngunit ang resulta ay ganap na iba. Ang pagkakaiba ay ang teknolohiya at ang teknolohiya ay nasa mga tao. Sa araw na umalis ang huling barko patungong Indonesia, nasa piera ko. Nasa tabi ko si Engre, Santiago. Nagtanong ako sa kanya, "Ano ang nararamdaman mo?" Nag-isip siya sandali at sumagot, "May relief ako na natapos namin at may kirot din. Kung nagtiwala lang ang Indonesia sa Pilipinas sa simula pa lang, hindi sana kami naghirap ng ganito." Sinabi ko kay Engre, "Santiago, hindi lang kayo gumawa ng barko, kundi sinagot ninyo ang responsibilidad ng kabiguan. Kinolekta ng Pilipinas ang kabiguan ng Indonesia." Sabi ko. Tumango si Engre, Santiago, at sumagot, "Iyan ang shipbuilding ng Pilipinas. Huwag sumuko at gampanan ang responsibilidad hanggang sa huli." Nang gabing iyon, gumawa ako ng huling ulat. Sinubukan ng Indonesia na magnakaw ng teknolohiya, ngunit nawalan sila ng gobyerno. Sinulat ko, ang Pilipinas ay dumanas ng kawalan, ngunit nakakuha sila ng tiwala. Nagtapos ako na ang mga barko na hindi natapos ng Indonesia sa loob ng 5 taon ay natapos ng Pilipinas sa loob ng ilang buwan, at ang pagkakaiba ay ang technology accumulation. Ang night view ng Cebu Port ay nakikita sa labas ng bintana. Ang mga crane ng shipyard ay may ilaw. Tiningnan ko ang ilaw na iyon at naisip,
Hindi maaaring nakawin ang teknolohiya. Ito ay isang bagay na naipon sa loob ng oras at mga tao. Nalaman iyan ng Indonesia at pinatunayan iyan ng Pilipinas.